kung masuko siya mawa ko nito. Tuod ba mga kaigsunan, on the day of that important new moon meal mga kaigsunan, pagtanaw yun ni King Saul na ay tuyo sa kinabuhi ni David, bakanti man ang bangko. Sugod na siya o kasuko mga kaigsunan. Asa ba itong way buhangon nga naglingkod ni bangko ang bakanti na nun? Ingon ni si Jonathan, Senyor Hari, ang iyang rason kung wala siya diri kay naasay halad nga paghingon dito sa Bethlehem sa iyang panimalay. Nga nung inuna na magkasuko, suko o samot si King Saul mga kaigsunan, iyang giingnan si Jonathan, ni ako ng anak sa tampalasan. Kuha ni King Saul ang iyang sapang mga kaigsunan. Iyang disanggot, iyang dibangkaw si Jonathan mga kaigsunan. Nakahupo ang yung kamay, mga pulkada na yung riskulo mga kaigsunan. Lagbas ang bangkaw. And it was when Jonathan really realized na patay yun ang tuyo nining tawhana sa akong best friend kasi David. And so eventually, the stark difference mga kaigsunan would be seen. And then, on the final days na magkita ining best friends mga kaigsunan, magbuwag sila na di na yun magkita until sa panahon na mamatay na si Jonathan mga kaigsunan. Iingon si David, atong sabot ani, nagsabay kong kay sama man ako pagkabalong na mulayas na ko, ingon si Jonathan, well, ingon na nila. Tago ka, far from the palace, patuunti ka, and I will give you a message in the form of an arrow. Paglabay ko, pana, dito gila ko ibutang, ipatugpang pana, doon sa mong gitaguan nga bato, dito ra ka magpaantaw, ayaw yung gawas. Unya, magsugo ko og tao na akong ingnon, naadiha ang pana ni tugpa. Kung maingon gani ko nga, diri pa David, buti pasabot ana, nawa masuko ang hari ni mo, pwede yung kang mubalik sa palasyo. Pero kung maingon gani ko nga, unahan pa diha sa bato, ang buti pasabot ana, I'm sorry, my friend. Suko nilang hari. Tuod man mga kaigsunan, the day came. Yadto si Jonathan sa field mga kaigsunan, nilabay niya ang pana. In the bow and arrow, isugo niyang iyahang servant, unya pagpangita sa pana nga nilupad mga kaigsunan, niyang giingan, dililiha, dito masunahan mga kaigsunan. And David already knew his life will be a fugitive for the rest of his life until Saul would leave. Dinhi mga igsoon, for the last time, David and Jonathan would see each other. They bid farewell, mga kaigsunan, in an emotional final encounter. Which will bring us to the final points in our study about mission relation. Point number 1, we have only 2 points today. Faith that moves first. Mao niyang gihimo ni Jonathan mga kaigsunan while his father was sitting under a tree waiting for favorable opportunities umabot mga kaigsunan aron sulumon og haway. Jonathan took the initiative. Whether things were favorable or not, Jonathan was ready to move. He didn't wait for perfect conditions. And mission doesn't start when everything is ready. Sahay mga igsoon, manglugwa ang ato mga compromise agreements mo yung pastor, lisod na mo kinikain din yun. Dito sa Mindanao, sakto itong ingon ni Sir Jonathan na dili lisod ang pagpamutis mo mga tao nito. Pero gaabot po dosahay mga kaigsunan sa punto na mo ingon mi. Nabinigyod sa dito sa lugar sa ilahan ni Brother Ungab sa Tabok. Sige na mga nagwali mo dito, balik-balik. Hangtod nga mo conclude ng mga kaigsunan, ang mga kaigsunan dito nga pastor. Grabe na yun, banal ning lugar. Isang pag magtulda ka sa agtang sa mga tao. Di na yun ni Mada. Well, things might be difficult mga kaigsunan. Pero kung magpaabot ang kanus amos sa yun, I don't think it's coming. Ayaw ninyo buhatan
bata mga kaigsunan, muna yung challenge kanunay sa mga Bisaya. Ayaw ninyo bulatan nga ang pagwali musama na kalisod sa Luzon. Nga naman, ang Luzon mga kaigsunan, dili na sila kayo willing nga ma-inconvenient, muhatag og panahon nga usa ka semana gyud ang wali, tagaan hinuon mo na og weekend, okay. Pero kanang sinima na nga wali mga kaigsunan, tanagsaon ra kay nang makita, and it's only here in Visayas and Mindanao mga kaigsunan nga mga tao, luag pa kayo and never wait for more favorable circumstances before we do missions mga kaigsunan. Mission starts when faith takes initiative. And God moves when the church steps out in faith. Instead of competing with David, mo nagihimo ni Jonathan mga kaigsunan, kahibaw mo yun siya kung kapait sa kamaturan, nga bisag siya noon tato ang naglayag mga kaigsunan, nga mahimong sunod nga hari, and yet here comes this person, anointed by God. What yun yung personal o hunahuna ni Jonathan mga kaigsunan. Instead, he became even more loyal to David. Huwag yun siya maghunahunag laraw mga kaigsunan. Sugta na mo ni gustos ko mamahan kay o mamatay ni David, siyempre may puruhan ko, pugi mabutang siguro. But he never entertained those thoughts mga kaigsunan because he was pro-mission mga kaigsunan. Instead, Jonathan gave David his robe, he surrendered his sword, and he handed over his armor mga kaigsunan. Right now, we live in a generation obsessed with titles, platforms, recognitions, mga kaigsunan. Big deal kay nato na usahay nga di ta matagaan o pagtagad. I don't know, murag dili na bulanon nga kinaya mga kaigsunan nga di gani mabutang ang imong ngalan sa program mo magtagad na ako. Kamura diha. Pero mga kaigsunan, sometimes we entertain thoughts like that. Grabe yung mga kaigsunan, mission is not about the self. It is about God's work and the souls of others that will be saved. Mission is not about being first, it is about being faithful. Naisgutan, balik, kung ipasay si Sir Jonathan kaganina ang wali ni Pastor Abarliso kagabi na kung kinsa tong yaw-yawan mga kaigsunan, mo to'y way klaro. Kung kinsa tong nagtrabaho sa hilom mga kaigsunan, mo to'y tinod yung magkanawas panalangin. And I remember yet a little story. Suglano na magninitanan ng atuang gisgutan karon. There has been a little story between a little boy and a little girl. Nagduwa sila ang gagmay ng mga duwaan, mga kaigsunan, at the sand by the beach. Ang duwa sa lalaki, mga kaigsuon, was so enjoyable marbles. Lingaw niyo kayo ang batang lalaki, duwa-duwa siya mga julin, mga kaigsunan, whereas the little girl also enjoyed playing with her sweets and candies. Sige sila duwa, hangtod nga pagkasunod adlaw, balik na po sila dito, duwa na sab, until eventually, nakahuna-huna ang little girl. What about we exchange toys? Ingon din ng lalaki, bitaw no? Katanaw ko si muhang mga kindi din ha, yung mga chocolates, yung mga sweets, murag lingaw magay ka. Wa o kahibalo ang lalaki dahil nga sometimes little girl, nagtanaw si mga Julin, ipog sab siya kayo si mga Julin, bauna nga nag-propose siya, magpansili sila. So the day came, nga magbaylo sila mga kaigsunan. But the night before, excited kayo si little girl, yandam niya mga chocolates and candies, ibutang sa box. Samtang si little boy, iyahang ihagpata ng iyang mga julin, mga kaigsunan. Kadtong mga mamords yung ipanghipos, kadtong mga packers, mayang pangsud sa karton. Kasi mo niya mong ihatag ng tao, pagkahibaw nga mga pakay ni. Wala na si pakiram. So, iyang iputos mga kaigsunan. And the day after, they exchanged items, mga kaigsunan. Both were very happy.
na mauli sila niya ng adlawa, nga tagbaw mga kaigsunan in the evening, gumikan siya kahinangop nga nagduwa siya sa mga julid, wa siya makabantay mga kaigsunan nga pakay na itong mga uban, pagkanindutan ang itayong tulog sa little girl. Tagbaw niya sa mga kaigsunan. Pero kay bawa mo, ang little boy, nagbuntagan nila limbag-limbag. Di katulog, nabalisa mga kaigsunan. Kay bawa mo kasi pinahuna. Siya, wa ka po piliin ni little girl yung mga hindi na yung ihatag ako. Punto mga kaigsunan. Kinsay maldito. Oto yung may klaro. Kung kinsay limbunganon mga kaigsunan, oto'y agrabyado. And I believe the same relationships is true between many other relationships. Amo, agalon, gobyerno, mga trabahante, even in the church mga kaigsunan. Those with attitudes probably have the problems to begin with. So let us close this mixon with a final conclusion. Jonathan understood something many will never understand. Kung sa mga kaigsunan, ang imong pagkatilawag is more important than your position. Jonathan understood well nga ang iyahang pagkatilawag ingon nga loyal friend, protector of David mga kaigsunan, would supersede all personal and positional matters mga kaigsunan. And that is what makes Jonathan a very likely hero. God is not just looking for talented people. He is looking for Jonathan-type church. Natay mga agenda, mga kaigsunan sa mga posisyon, personal na mga preference, mga kaigsunan, ihikli nato ng tanan. Bumikan kay ipangita sa Diyos, mga kaigsunan, kamutapos sa buhat ang mga sama kang Jonathan sunod sa iglesia. Sila who act in faith, who surrender, ambition, who stand for truth, and who stay faithful, even until the end, mga kaigsunan. This is such a beautiful, long story. Pagkamatay yun ni Jonathan o ni King Saul, mga kaigsunan, in battle, finally. Pagkaibaw yun ni David, mga kaigsunan, hilak-bakho na winner si David. Ihatagan o tribute si Jonathan, ingon siya, oh, why, Jonathan, my friend, my loyal friend, my best friend, nga imo, nga akong gugma, sama sa gugma sa lalaki o babae, mga kaigsunan. Sino ni mo, imula na ang ilahang emotion sa kaigsunan sa akin. And this simply tells us, mga kaigsunan, how inseparable they were. Grabe ninyo, mga kaigsunan, kini nga sugilanon. Punto lang, alam ka natong tanan, mga kaigsunan, nga pagkangan nga ang buhat o ang tahas na gani sa iglesia ang atong isbutan, mga kaigsunan. Ang tanan na itong sarili ng mga agenda. Dapat. Ginoo magpadalangin, naot unta ang kadagaya sa Dios kanunay ni Bobo, dinhi sa buhol mga kaigsunan sa inyong kadasig, kanunay nga atong iluso ang buhat hangtod nga matapos kini mga kaigsunan, mamaulit ta dito sa langit mo itong buhay kakampo.